I am today announcing my intention to run for the presidency of the Philippines in the upcoming May 2022 elections. Siguro, ito ang pagkataon natin. Hindi na makita, pero dinig natin ang sunod ng Vice Presidente ng Republika ng Pilipinas. Ang chairman ng HNP, ang chair ng Lakas CMD, ang sunod ng Vice Presidente ng Republika ng Pilipinas. Yung isa lang, Mayor Inday Sara Duterte. To Governor Danny Suarez, kay Kong Aleta, kay Kong JJ, kay Kong Ana, sa Alona Party List, sa inyo ang tanan, mga taga Quezon Province, maayong buntag sa inyong tanan. Una-una ko ang pagpasalamat sa inyong oras o sa oportunidad na gihatag ninyo sa ako karon nga makighimamat sa inyong o makahatag og mensahe para sa inyo Ako akong i-recognize ni adinhi pagpakita og suporta sa amua ni Bongbong Sara, si former President Gloria Macapagal Arroyo. Saan si ma'am? Niya siya dinhi para mutabang sa amuang kampanya. Nagtindog ko dinhi sa inyo nakatayo ako dito sa harap ninyo na kandidato as Vice President ng ating bansa. Noong October 8 po, hindi natigil yung ransararan, inaaraw-araw nila ako, sabi nila, antayin ka namin November 15, Inday Sara. Noong merong lumapit sa akin, sabi nila na, Inday Sara, hindi tumakbo ang tatay mo na Vice President. Sabi niya, tatakbo siya. Kailangan namin ng Duterte. Gusto namin ng Duterte. Pwede ka bang tumakbong Vice President? Naisip ko, sa tanan nga mutuo o Ginoo, kauna-una ako, basin kinina ang gihatag sa Ginoo nga matubag na ko ang panawagan sa mga tao. Dili man lang katibuokan sa ilahang gusto, pero katunga, Vice President. So niingon ko, dili kayo lisod sa ako ang muhimo o desisyon tungod kay permanente sa ato ang kinabuhi, kita ginang maguna. Pero usahay po sa ato ang kinabuhi, kinahanglan ta mubarog sa likod o sa liyo sa usapod ka leader. Mao na siya ang ako ang halfway ginatawag nako para sa katawhan, panawagan sa katawhan. Gipili nako si Bongbong Marcos nga akong kapares o katandem tungod kay as a voter, butante ko, importante sa ako ang experience sa isa ka tao, sa isa ka executive na posisyon. Dahil ang governors natin, ang mayors natin, ang barangay captains natin, yan yung mga tao, ang mga magulang natin sa loob ng tahanan, mga nanay at tatay natin, sila yung decision makers.
And yan yun. Yan ang importante sa akin as a voter. Isang Pangulo na marunong magdesisyon. Dili na ikalimod ang iyang kaagi sa iyang career. 4-term governor siya sa Ilocos Norte, 1-term congressman and 1-term senator. Hanas na siya sa pagbuhat o solusyon sa mga problema. Kinahanglan man sa ako kung ako vice presidente, kung moduol ko sa Pangulo, sir, may problema tayo. Unsay buhaton nato? Dili pwede sa ato anak karon sa ato ang nasod nga maingon siya, Inday Sara, kadyot lang maghuna-huna sa ako, unsay buhaton nato kay wa ko kibaw. Mahirap kung ganon ang leader na magdadala sa atin sa susunod na 6 years. So yan ang importante sa akin at yan ang rason kung bakit ko piniling running mate si Bongbong Marcos. Alam namin na karamihan ay pumipili ng hindi tandem. Pumipili sila ng president, pumipili sila ng ibang vice president. Pero ang pinipresenta namin sa inyong lahat ay pagkakaisa. Na sa tingin namin, ito ang kailangan ng ating bansa sa ngayon. Dahil we cannot afford disunity at this crucial time because we are still in the pandemic. We do not even know if we are ever coming out of this pandemic. Hindi na natin alam kung matatanggal pa ba itong mga mask sa mukha natin. No one knows. So kailangan natin isang malakas na Pangulo na tinutulungan nating lahat. Kaya yan yung sinabi namin, malakas at nagkakaisa. Yan ang kailangan ng ating bansa ngayon. At yan ang dala ng unity ng Bongbong Sara. Nung tinanong ko siya, sabi ko, sir, ano bang gagawin natin? Hindi pa kami magka-running mate noon, nag-usap pa lang kami, nakikipag-usap ako sa kanya. Ano ba gagawin natin, sir? Sabi niya, alam mo, Inday Sara, bago pa man nag-pandemya, naghirap na tayo. Mahirap na ang ating bansa. Nung nagka-pandemya, nalubong na ta sa kalisod, kapait ang mga tao, wala yung trabaho, wala ang uban, naglisod o pangita kung asa nila kuhaon ng ilang pang-adlaw-adlaw. So naisip ko at naging masaya ako sa aking desisyon na maging Vice President ng isang Pangulo na ganito. Dahil ang top of mind answer niya ay ang kapakanan ng mga tao, kung anong dapat gawin para sa mga tao. At yun ang importante sa akin as a voter. Yung unang-unang iniisip niya, anong magagawa ko para sa mga tao. Kaya ako tumakbo dahil alam ko at may gagawin ako to improve the lives of my countrymen. Kaya po, ang pakiusap namin, tandem po, unity o unity tandem para sa isang malakas na bansa. Pangulo ng Pilipinas ay ibinigay niyo kaagad ang inyong puso, inyong kasing-kasing, ihatag dayon ninyo sa iyang administrasyon. At hindi ninyo siya iniwanan noong 2019, ug nag-ingon siya nga mahuman na ang iyahang termino karong Mayo 2022. Nagapasalamat siya sa inyong tanan. Ingon siya, di na po na sila magpersonal. Tungod gamay na lang ang oras sa ako ang term as president. Gusto na ko magpasalamat sa ilahang nga Pangulo pa ko. Paniho ko paabot sa ilaha. Ang ako ang pasalamat din sa ako ang kasing-kasing dadun ko na bisan asa. Wala ko nila gidiyaan 2016, hindi nila ako iniwanan 2019. At 2022 ay pagpapasalamat na lang po ang mensahe ko sa kanila. And ang aking pamilya ay nagpapasalamat sa inyong lahat. Ako po ay nagpa-promise o nangangako na kung ano po yung turo ng ating mga magulang sa akin sa pagtatrabaho at pagsiservisyo doon sa Davao City,
yung tinatawag ng iba na tatak Duterte o yung trabahong Duterte na sinasabi lagi sa akin ng mga tao, bakit dyan lang sa Davao? Bakit hindi pwede sa National, Inday Sara? Yan po ang daladala ko sa susunod na taon as your candidate for Vice President in the 2022 election. Barangay Dalahican, Barangay Isabang, Barangay Market View, Barangay Unse. I need help. Barangay Dalahican. Opo. Barangay Bukohan, Barangay Talaw. Nanalaw na inyong barangay, sir. Talaw. Opo. Ang talaw sa Bisaya is duwag. Talaw. Yan, 2 beses naging duwag. Talaw. And of course, sa punto pong ito ay ating pong tinatawagan ang ating pong minamahal, ang ating pong ama na lalawigan ng Quezon para ipakilala ang susunod nating magsasalita. Palakpakan po nating lahat, Governor Danilo E. Suarez! Ayong araw sa inyong tanan, mga kaigsuunan! Ayong tanan sa aking Commander-in-Chief, Inday Aleta, Bisaya, mga kasama. Nung ako ay tumakbo noong 1992, kumampanya po ako sa San Francisco. Unang barangay na aking kinampanyahan, pagdating ko doon, kasama ko si Roming Idanyo, ibang tono ng salita nila. At ito ba't iba ang salita dito? Mga Bisaya po ang karamihan dito. At talaga, sabi ko, dadalhin ko dito si Inday. Dinala ko si Inday Aleta ron pagdating doon. Natural. Tapos sabi ko, mga kasama, ang akin pong Mrs. Inday Aleta. Nagsalita si Mami ng Bisaya. Tapos na ang eleksyon, mga kasama. Dito po, Mr. President, Madam Vice President, may 30 bayan sa Bundok Peninsula na mas maraming Bisaya sa Tagalog. San Andres, San Francisco, at San Narciso. Marami pong Bisaya. Doon po ang mga paskel sa munisipyo ay Tagalog at Bisaya. Kaya sa inyong lahat, mga kasama, ating pong kasunod na magsasalita. Ulitin ko lang yung sinabi ko doon sa pagpupulong. Ang inyo pong kaharap na governor ay anti-Marcos. Antay po ako kung kailan ibabalik ng mga Amerikano ang ating alam po ba yung ginawa sa kanya tinuwa siya ng mga Amerikano at sinabi, where are you taking me? Sabing gano'n, we're taking you to Hawaii. Dinala siya sa Hawaii. Hindi siya dinala sa Hawaii. Kaya, mga kasama, nakabalik po ang ating dating Pangulo at kami po ni Inday Aleta nung pong nilibing ang dating Pangulo, kami po ni Inday, just to show you kung gaano kamahal ng mga Ilocano ang dating Pangulo. Kami po ni Inday Aleta, hindi po namin alam ang daan, na-disgrasya po kami. Tuloy-tuloy po yung sasakyan namin sa bakuran, tumba yung mga papaya, tumba yung saging, at doon po kami humito sa mismong gate nung pader ng bahay. Nung binuksan po ilaw, gabi po Sabi, sabi ko nasira, babayaran ko na lang po itong mga papaya at mga saging. Saan ba kayo pupunta? Pupunta po kami sa labag at nakikipagbibig po kami sa dating Pangulo. Hindi na lang bali. Sige, lakad na kayo at papahuli. Diyan po kamahal ng mga Ilocano ang dating Pangulong Ferdinand. Kaya po ang ating kasunod, mga minamahal kong kabisayaan, ang susunod na Pangulo ng Republika ng Pilipinas, Ferdinand Bongbong Marcos Jr.
hindi ko na babanggitin kung ilang taon na kami magkaibigan. Pero matagal na kami magkaibigan ni Governor Danny Suarez. At sa kanyang naalala ko tuloy yung nangyari nga sa iyo, nakalimutan ko na yun, yung nadisgrasya kayo nung papunta. Pero ganyan talaga ang pinagsamahan namin na, well, si Gov. Danny, kilalang-kilala, lalo-lalo na nung mother ko, na silang magkasama nung panahon pa ng aking ama. At sila ay maraming ginawa. At siyang inaasahan ng aking magulang para sa mga mahihirap na programa at proyekto. Yan po ang ating Gov. Danny Suarez. Maraming salamat sa iyong pagkakilala. Nandito rin po ang aking isa pang kaibigan na si Congressman JJ. At kami ay isang sa kami na kaibigan. Alam niyo po, sa tagal ng panahon, Governor pa siya noon, ngayon siya ay Congressman, ay kami lang, matagal na namin pinag-uusapan na ang magiging pangyayari sa darating na panahon. Hindi namin akalain na darating ang araw na nandito tayo na magkaharap at ako bilang kandidato para sa Pangulo at nandito ngayon sa Quezon na kasama ang ating mga kaibigan, si Kong Ana is also here, ang Majority Floor Leader ng House of Representatives, Congressman Martin Romualdez. Lahat Inday-Aleta, good morning po. At lahat ng ating mga kasama dito ay ako'y nagpapasalamat sa inyong pagpunta at binigyan ako ng pagkakataon upang makausap kayo. At maraming salamat. Kami po ni Mayor Inday Sara ang humaharap ngayon sa inyo na bilang kandidato para nandito po si Mayor Inday Sara at lagi kong sinasabi dahil talagang ganyan tapat ang aking paniniwala na ako ang pinakamapalad na presidential candidate dahil nakasama ko at naging partner ko at naging running mate ko ang pinakamagaling na vice presidential candidate, pinakamatapang, pinakamahusay, pinakamatapang at magpakitang bilas na sa dami ng dinaanan ng Davao City sa ilalim ng kanyang pagka-mayor. Kaya dapat po yung kanyang ibinabanggit na Tatak Duterte, yung trabaho Duterte, dapat dalhin po natin, dalhin po natin sa national para ipagpatuloy po natin ang mga magandang nasimulan na ni Pangulong Rodrigo Duterte. At ito po ay ang aming hangarin na ipagpatuloy ang mga magagandang pangyayari bago pa dumating ang pandemya. Dahil ang pagdating ng pandemya, nagbago po, alam naman natin, nagbago lahat ng buhay natin. At wala siguro sa buong mundo, hindi lamang sa Pilipinas, kundi sa buong mundo, wala namang siguro kahit sino ay masasabing wala silang naramdaman o wala silang dinaanan na pagkahirapan dahil sa dumating ng pandemya. Kaya kami ni Mayor Inday ay naging unity, the theme of unity. At yun po ang aming advokasya, yun po ang aming hangarin para sa buong Pilipinas. Dahil po sa lahat ng dinaanang krisis ng ating bansa, kung ito'y gera man, kung ito'y sakuna man, kung ito man ay pandemya, kung ano man ang krisis na hinaharap ng Pilipinas, tayo po ay nakaraos lamang dahil tayo ay nagkaisa. Kaya tuloy-tuloy namin ipinaglalaban yung ating pagkakaisa. At sa aking palagay naman, ang mensahe nito ay madaling tanggapin ng ating mga kababayan. Dahil nasa ugali na ng Pilipino ang maging mabiit, ang maging matulungin. At hindi naman tayo palaaway. Hindi naman tayo naghahanap ng gulo. At ang habol lang naman nating lahat ay magkaroon ng disenteng buhay. May pakain lang natin ang ating mga pamilya. At sana naman makaranas ng kaunting ginhawa at may pag-asa para sa ating kinabukasan.
napakasimple lang po ang mga pangangailangan ng ating mga kababayan. Ngunit hindi natin may bibigay, hindi tayo makadulot ng isang serbisyong publiko, hindi tayo makapagbigay ng isang administrasyon na makatulong at inaalalayan at inaalagaan lahat ng taong bayan kung hindi po tayo nagkakaisa. Kaya diyan po ang ipinaglalaban natin. Nakita naman po ninyo ang pagtanggap sa iba't ibang lugar sa mensahe natin ng pagkakaisa. Ipagpatuloy po natin yan. At dahan-dahan, makikita natin bubunga din yan ng magandang resulta para sa ating bansa, para sa ating mga kababayan. Kaya samahan niyo po kami ni Inday Sara. Tulungan niyo po kami sa aming ipinaglalaban na pagkakaisa, pagbubuklod-buklod ng ating mga kababayan na magkaisa para tulungan ang ating mga kapwa Pilipino, ang ating minamahal na Pilipinas. Pag po na ipagpatuloy natin yan, at pagka ipagpatuloy natin ang trabaho natin para ipaglaban yan, ay tayo ay magtatagumpay hindi lamang sa halalan sa darating na eleksyon, sa darating na laban, sa darating na taon. Hindi lamang diyan ang ating magiging tagumpay, kung hindi ang mas mahalaga ang tagumpay na pinagkaisa natin muli ang Pilipinas at tayo ulit ay makakapagsabi, ako ay Pilipino, taas noo kahit kanino. At sama-sama po tayo babangon muli. Maraming salamat at magandang umaga po sa inyo. Muli po ang ating pong Senator, ang ating President, Bongbong Marcos. Palakpakan po natin lahat. And of course, ang ating pong Mayor Inday Sara Duterte. Sa punto po ito, iniimbitahan ko po ang ating pong iba pa pong mga bisita na samahan po sa ating entablado. Mag-ready na po ang ating first 3 rows para po sa ating picture taking dito po sa ating gawing unahan. Once again po, makiki-guide na lang po. First 3 rows po tayo.